Mahilig ba ang buong pamilya mo sa french fries? Ngayon po, hindi mo na kailangan pang bumili niyan dahil kayang-kaya mo naman po itong gawin. Mas sigurado ka pa dahil purong patatas lang po yung ating gagamitin. Balatan, hugasan, then ikat lang po natin sa laki ng gusto natin yung ating mga patatas. After nyan, magpakulo po tayo ng tubig sa kaserola, then lagyan po natin ito ng kaunting asin. Nakadepende naman po yung tubig na ating pakukuluin sa kung gaano naman po kadami yung ating lulutuing patatas. After 3 minutes, hanguin na po natin ito, then hugasan po natin ito ng malamig na tubig nang sa ganon mas stop na po ito sa pagluluto. At ngayon, air dry naman po natin. After po nitong matuyong mabuti, lagyan po natin ito ng kaunting cornstarch. Tutulong po ito para maging crispy po yung pinakalabas ng ating french fries habang malambot naman po yung pinakaloob. At heto na nga po yung ating homemade french fries na siguradong i-enjoy ng ating buong pamilya. Yung dati ng espesyal, gawin pa nating extra special. Tara na po at simulan na natin gawin. Sa isang kawali, maglagay lang po tayo ng mantika. Then dito po gagamit tayo ng 1 bar ng margarine. Naka-medium heat po yung lakas ng apoy natin dito. Then dito na po natin lulutuin itong ating peanuts. Para lang po sa karagdagang idea, nag-oras po ako rito mula nang inilagay ko yung mantika, then inabot lang po tayo ng 30 minutes sa pagluluto. Pero to make sure na ito ay lutong-luto na, pwede nyo naman pong tikman. Gamit po ang salaan sa pagkuha ng ating mga nalutong peanuts dahil hindi po natin isasama yung ating pinaglutuan o yung ating mantika po sa pagpapagiling. Palamigin ng husto bago po natin ihalo yung asukal at powdered milk. Haluin lang pong mabuti, then pwede na po natin itong gilingin gamit po ang food processor at blender. Yun nga lang hindi po ito magiging ganun kasmooth. Kaya mas okay pong ipagiling ito sa mga pagilingan po talaga ng peanut butter na matatagpuan po sa mga palengke. At heto na nga po yung ating napaka-smooth and creamy na peanut butter na kung dati nasarapan na po kayo sa ating recipe, siguradong mas masasarapan pa po kayo rito dahil may dagdag na rinamnam galing nga po doon sa ginamit nating margarine. At kung napansin din ninyo, mas marami po tayong powdered milk ngayon na ginamit. Ngayon, hindi nyo na po kailangan pang bumili dahil kayang-kaya nyo po itong gawin sa inyong tahanan ng mas masarap at mas espesyal. Isa sa paborito nating napakasarap na palaman, gawa sa 2 ingredients lang. 3/4 kilo yung panutsa na gamit ko rito, pero pwedeng brown sugar yung inyong gamitin. Mas maganda lang po yung mas dark yung inyong gamitin para mas maganda yung outcome ng inyong gagawing palaman. Then, maglagay rin po tayo ng 3 cups ng coconut cream o yung ating kakanggata. Pakuluan at lutuin po natin ito over medium heat. Para po magka-idea kayo, inurasan ko po itong aking pagluluto, inabot po ako ng 30 minutes. Karagdagang idea na rin po, to check kung okay na po itong ating nilulutong palaman, kumuha ng mangkok na may kaunting tubig, maglagay ng kaunti ng ating nilulutong palaman. Once na muna po ito, patayin na po natin yung apoy sa ating kalan. Dahil luto na po ito at medyo magpipirm pa ito habang ito ay lumalamig. At heto na nga po yung ating napakasarap na palaman using 2 ingredients lang, yung ating coco jam. Bukod sa napakasarap nga po itong ipalaman sa tinapay, sino po sa inyo yung katulad rin na inuulam rin po ito sa kanin? Ngayon po, kayang-kaya nyo nang gumawa ng sarili nyong coco jam at syempre, napakaganda rin po nitong pagkakitaan. Yung inyong queso de bola, gawin po nating napakasarap na palaman at hindi lang yan, napakadali lang rin po nitong gawin. Bell pepper, hugasan, hiwain, then lagain lang po natin hanggang sa ito po ay tuluyan ng lumambot. Sa akin po, inabot lang po ako ng 10 minutes. Palamigin at hiwain po natin ito ng maliliit. 350 grams na queso de bola yung ating gagamitin. Gadgarin lang po natin ito. Pero kung sakaling gusto niyo pong gumamit ng ibang klaseng keso, pwede naman po. Then, sa isang mixing bowl, pagsamasamahin lang po natin yung ating mga sangkap, yung ating ginadgad na keso, yung hiniwa po natin na maliliit na bell pepper. Maglagay ng 1 tablespoon ng asukal to balance the taste at ng 1 cup po ng mayonnaise. I-mix lang po natin itong mabuti at ready to use na po itong ating cheese pimiento.
Ngayon po yung ating queso de bola, pwede na nating ipalaman sa mainit na pandesal o kahit anong tinapay pa yan. Tatagal rin po ito sa ating fridge ng ilang weeks.